Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin na nagkainitan na John Vic Minura, Palasyo Kongreso kasabwat lahat. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating aalamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw nito. Pero bago pong lahat mga kababayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, pa-subscribe naman po. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at ito na nga, simulan na po natin to. At eto nga mga kaubayan, nako, nagkainitan sa rally at Minura, no? Ito pong si DILG Secretary John Vic Rimulya. Aba ito mga kaubayan, pakinggan po natin to. Pakinggan po natin kung ano po ang rason ni tatay kung bakit siya po ay napamura kay John Vic Rimulya. Ito pakinggan po natin at bigyan natin ng reaksyon. Dito! May bubulong-bulong. Ano? Natatakot? O, tumawag kami! Matapang ka lang kasi napapakasira ka ng mga tutapok. Nakakahiya ka. Pilipinas! So dito po sa mga nag-rally mga kaubayan, napansin po natin hindi po mga kabataan, no? Mga may edad na po. Ito po ang gusto ko lang pong point out, no? Na ito po ay may mga karanasan na po at may mga mga tawag dito, may experience, karanasan sa mga nangyayari sa ating bansa, or they can analyze, no, the situation mga kaubayan. Hindi po ito mga bata na wala pang masyadong karanasan kung ano po ang naging kalagayan ng Pilipinas. Sila po, ito pong mga nag-rallying ito ay hindi po mga di gaya ng unang rally, di ba? Ang dami pong nanggulo, nagsunog. Ito po, hindi po nagsunog mga bagkos ay sinisigaw po nila yung nasa loob ng kanilang damdamin at si Minura pa nga, no? Itong si John Vic Rimulya, no? Hindi inyo ang Pilipinas, kung narinig nyo lang mga kabayan yung sinabi, no? Pwede yung ulitin na lang kasi pahirap kang paulit-ulit, no? Ulitin nyo na lang, maririnig nyo pong na sinabi na hindi inyo ang Pilipinas, mga kayo, di ba? Palakpakan niya natin. Good job, no? Kasi si Rimulya, tingnan nyo naman si Rimulya, no? Talagang, sabi nga kanina, malakas lang ang loob mo kasi marami may mga kasama kang may armas, pulis, di ba, mga kaubayan? At eto pa, no? Bukod po dyan, may isa rin pong, eto, dalawa palang personalidad, no? Na talagang hindi natin masasabi kung nasa tamang pag-iisip pa ba ang mga ito. Diba? Ito naman po si Attorney Jesus Falsis. Sabi niya po dito, Rodrigo Duterte is the worst president. Sara Duterte is the worst vice president. Nako po mga kaubayan. Ako, hindi ko sinasabing mali siya, no? Kasi kung ganito ang pagkakaintindi natin, di ba? Kasi sa sinasabi niya po, ang pagkakaintindi ko ay kakaiba po sa pagkakaintindi niya. Kaya ipapaliwanag ko po yung pagkakaintindi ko. O ito, Rodrigo Duterte is the worst president for those who are not abiding the law. Talagang worst president siya kapag hindi ka sumusunod sa batas. And if you are killing, no,
I mean, using illegal drugs, di ba? Talagang worst president talaga si former President Duterte. Mga kababayan, di ba? Worst president and worst vice president kung or para sa mga kurap, di ba? Kasi kung hindi ka po kurap, malamang sasabihin mo, you will appreciate the former administration and the vice and the present vice president of this country. No? Kasi sila lang po ang may pagmamahal sa ating bansa. Yung totoo lang yung totoo lang mga kababayan. So, salamat sa iyo, Attorney Jesus Palces, no? Iba man ang inyong pagbibigay ng kahulugan ng worst, pero tatanggapin ko yan. Tatanggapin ko na worst sila talaga, oo. Worst sila. Sa mga bad elements of the society, sa mga kurap, mga gumagawa ng illegal, sila, masasabi mo talagang sila ang worst president and vice president, no? So, ayan, alam na po natin kung anong klase pong pagkatao itong si Jesus Palces, mga kaubayan. Kasi worst pala sa kanya si former President Duterte and Vice President Sara Duterte. Ibig sabihin, mga kaubayan, isa po siya, maybe doon sa gumagawa ng kalokohan, na nasagasaan ni former President Duterte. Di ba? Kung aanalisahin lang natin ng maigi, no? Itong sinasabi niya na worst president. Oo, sige, worst president kung worst, no? Para po doon sa mga bad elements, those who do not abide the law, no? Accordingly, kayo po yun, na kayong mga illegalista, mga oligarko, kayo po ang pinatutunghayan ng statement na ito. Talagang worse para sa inyo na naging presidente si former President Duterte. Pero para sa amin mga karaniwang tao, nako, wala kaming magagawa, di ba? Kung worse ang ibig sabihin ninyo, pero sa amin, the best po, no? At eto naman mga kabayan, eto naman po si Claire Castro, pasadahan din po natin, sabi niya po dito, hindi ako kurap, wala akong confidential funds. Ayon po yan, kay Yussi Claire Castro. Aba naman itong si Yussi Claire. Ibig mo bang sabihin kapag ikaw ay may confidential kurap ka na? Kung tutuusin mo nga, hindi mo kasi inaanalisa yung sinasabi mo bago ka magsalita. No? Oo. Wala kang, sabi mo, hindi ka kurap kasi wala kang confidential fund. Paano ngayon yung amo mo? Si President Bongbong Marcos Jr. If you compare, no, the confidential fund of the President and the Vice President, hindi hamak na mas malaki po ang confidential fund ni President Bongbong Marcos Jr. Ibig bang sabihin, based on your statement, na ang Pangulo ay corrupt because mayroon siyang confidential fund, ito ay hindi lang ordinaryong confidential fund, kundi billions of confidential fund ang nandyan sa presidente. Diba? Masasabi mo bang siya ay corrupt? Or si Vice President Sara Duterte lang talaga ang corrupt na sinasabi mo dahil sa confidential fund? No? Yan na naman si Castro. Hindi naman ito makakasagot. Wala na si Castro, wala nang maibato pa. No, kay paulit-ulit na lang po itong confidential fund at paulit-ulit din po nating sasabihin, mas malaki po ang confidential fund ni President Bongbong Marcos Jr. Ano po ang inyong masasabi dyan mga kaubayan? I-comment nyo na lang at eto, pasadahan po natin ang video ito na kung saan, pananahimik ng mga taga House of Representative at iba pang minority sa nangyayaring korupsyon, ipinagtataka ng taong bayan. Ito, pakinggan po natin to. Nagtataka ka, bakit tahimik na tahimik? Sino? Ang minority leader ng Kamara, no? Sino ba minority leader? Si
Nonoy Libanan, yung four-piece party list. Oo. Kasi bilang minority leader, dapat binabantayan nyo ang pondo ng ating kabinet. Dapat. Di ba? Dapat. Oo. Parang ang nangyari, parang kakutsaba kayo eh. Yun nga. Di ba? Talagang parang gano'n na nga. Ang nangyari yata, minority, ano ba yan? Yung minority-minorityhan lang. Kunyari. Kunya-kunyarian lang. Yung fiscal ata nila, hindi yung fiscal, kundi FIX. ED. Fix. Naku po. Ay, naku. Sabi ko. Pagtuturo mo Ano ba papel ng minority group sa pagbuo ng budget ninyo? Maglabas ka pa na iba, ha? Yun na nga. Kasi kahapon, nagsalita na yung Makabayan Black, Nelson, ha? Nagpa-press con kahapon ng Makabayan Black. Sa kabila ng dati, tahimik din yung mga yan. Mukhang unti-unti nang lumilihis ngayon, ano ha? Baka naman kaya sila ayaw kumibo, baka maisip pagtingin, nagkatinginan, Nelson, baka may insertion dito mga ito, di kaya? Malamang. Kaya tahimik. Bakit parang walang kakibu-kibu yata itong si... di ba? Si Nonoy Libanan po, kababayan nito ni Martin. Tagal-Leyte din ito eh. Akin naman pa. Ang kanyang deputy minority leader, taga-Katarman Samar, si Paul Dasa. Kababayan din eh. Kaya naman. Paul. Paul, magsalita naman kayo. Ba't parang wala kayong kakibu-kibu yata dyan? Mas maganda ng manahimik, ha? Ganon? Kesa madamay. Well, sana sa part ng ICI, sa pagbuo ng budget, sa pagbuo ng ganito, napakalaki po ng papel ng minority group. Sila po dapat ang fiscalizer eh. Totoo? Pwede bang tanungin din natin sila? Yes. Ano ang naging papel ninyo sa pagbuo ng budget 2022 o 2023, 2024, 2025? 3 taon na yan, di ba? Yung pinaka-controversial nga po, 2025. Pato, parang putlang-putla kayo at hindi kayo kumikibo. Problema ngayon sa ICI, puro executive. Pero mga kababayan, no, kung maaalala nyo itong House of Representatives, no, minority, majority, noong panahon po na inuusig nila si Vice President Sara Duterte dyan sa confidential fund na yan, halos araw-araw nagsasalita. Ang ingay, napakaingay po nung Kongreso noon, yung House of Representatives, no? Nung panahon pong binibira nila, sinisiraan nila si Vice President Sara Duterte. Pero ngayon, no, tama yung sinasabi nila kanina na napakatahimik, no, ng House of Representatives pagdating po sa mga current issue na kinahaharap, mga kaubayan, ng ating bansa. Ang tanong, bakit kaya? Magkakasabwat kaya ang mga ito? Yan po ang umiikot na mga tanong ng taong bayan na hindi rin natin masagot, no? Maliban na lang kung magsalita ulit si Saldico, mga kababayan, di ba? Session. Yun na nga eh. Di ba ang... Parang naisahan tayo dun Si Congressman Arjo Atayde, Congressman Din Asistio, kumarap pero hindi nagpakita sa publiko. Executive session. Wala hong live streaming. Pero sabi ng ICI, hindi, request kasi yun ang mga inibitahan eh. Ayan ang problema, Jen. Dahil lang susunod na hearing, ganun din ang request ng mga resource person. Ay, di naloko tayo. Executive session din. Letra por letra. Akala natin pa naman, mapapanood na natin. Nabudol po tayo niya. Kaya pala tuloy pati social media ngayon nagagalaite yung mga netizen. Totoo. Akala ko pa sabi mo may mapapanood. Wala naman pala kami napanood. Puro executive session. Ay, naku. Pero alam mo, Nelson, ako dapat maimbitahan din ng executive ng ICI. Tataka ka, bakit tahimik na tahimik? Sino? Ang minority leader ng Kamara, no? Sino ba minority leader? Si Nonoy Libanan, yung four-piece party list. Siya ang Minority ba siya doon? minority leader. Di ba siya nga chairman din ng yung dapat ay prosecutor, yung grupo ng mga prosecutor na sa impeachment ni BP Inday. Di ba? Siya rin ang siya ang House Minority Leader. Kasi bilang minority leader, dapat binabantayan nyo ang pondo ng ating kabinet. Dapat! Di ba? Dapat! Bakit parang walang kakibu-kibu yata itong si... Di ba? Oo nga. Tatanong, ano naging partisipasyon ninyo sa pagbuo ng budget, ng pagbuo ng pondo? Dapat maingay kayo kasi budget niya. Kayo gumawa ng budget di ba? Kasi bilang minority, dapat kayo nga nagbabantay eh.
Parang anong nangyari, parang kakutsaba kayo eh. Yun nga. Di ba? Talagang parang gano'n na nga. Kasi kahapon, nagsalita ni Makabayan Black, Nelson, ha? Oo. Nagpa-press con kahapon ng Makabayan Black. Oo. Sa kabila ng dati, tahimik din yung mga yan. Mukhang unti-unti nang lumilihis ngayon, ano ha? Pero ako, ang pilit kong pinagtataka, ang minority group, minority leader, ay mukhang tahimik na tahimik. Sana po ay magsalita rin kayo at sana imbitahan din po ng ICI sa pagbuo ng budget natin, lalo itong 2025. Naging papel ng minority leader? Bakit hindi niyo ito nabantayan? Hindi niyo ito nagawa ng kaukulang aksyon, di ba? Oo. O kayo ay sumang-ayon na kayo sumang-ayon? Hindi kasi, Jen, Di ba? pagka ngayon sila nag-ingay, sasabihin nila ay it's too late, di ba? Dapat noon. Dapat noon sinabi na, teka muna, ba't nagkagayon ng budget natin? Di ba? Dapat bakit nagkagayon ng budget natin? Dapat noon, maingay sila. Para ngayon, ay may karapatan din sila mag-ingay. Yun na nga. Consistent po sila. Nandun sila nung ginagawa yan, di ba? Baka naman kaya sila ayaw kumibo, baka maisip pagtingin nagkatinginan, Nelson, baka may insertion din ito mga ito, di kaya? Malamang. Kaya tahimik. Mag-ingay ka, di ba? Tuturo. Ba't ka maingay? Ayan, insertion mo to. Baka sabihin ni Saldi ko, yung mga maiingay dyan, may aristahan dito ako. Ayan, di ba? Sige yan, out of nowhere, naisip ko lang bigla, Nelson, di ba? Kasi ganyan yun eh. Nakita mo sa Senado, Yes. Diba ang Senado, minority group, nagbabantay. May mga fiscalizer ka nga dapat dyan eh. Yes. Bakit ang nangyari ata ang minority group ng Kamara, Tahimik. na parang ang dating kakutsaba. Gano'n na Hindi nga. naman siguro, Gano'n na nga. di ba? Si Nonoy Libanan po, kababayan nito ni Martin Tagalete din ito eh. Ay, kaya naman pala. Isang rin taga-roon yan eh. Kaya naman pala. Ang kanyang deputy minority leader, taga-Katarman Samar, si Paul Dasa, kababayan din eh. Kaya naman. Paul. Kasi ito, kilala ko personal si Kong Paul Dasa eh. Kong Paul, magsalita naman kayo. Ba't parang wala kayong kakibu-kibu yata dyan? Mas maganda ng manahimik, ha? Gano'n? Kesa madamay. Kasi umaalma din ata yung mga taga-Samar eh. Hinahanap din yung mga proyekta. Iwan ko kung totoo, no? Sana sa part ng ICI, sa pagbuo ng budget, sa pagbuo ng ganito, napakalaki po ng papel ng minority group. Sila po dapat ang fiscalizer eh. Totoo. Pwede bang tanungin din natin sila? Yes. Ano ang naging papel ninyo sa pagbuo ng budget 2022 o 2023, 2024, 2025? Tatlong taon na yan, di ba? Yung pinaka-controversial nga po, 2025. Pato, parang putlang-putla kayo at hindi kayo kumikibo. So yan mga kaubayan, ICI, di ba? Gumalaw-galaw naman kayo. At saka itong mga minority ng Kamara de Representantes, di ba? Bakit tahimik kayo ngayon? Nung panahon po na inuusig ninyo si Vice President Sara Duterte nang wala namang sapat na ebidensya, no? At ito nga ay yung patungkol sa confidential fund na inaudit na ng COA. Kahit inaudit na yun ng COA, nagsasalita pa rin sila mga kaubayan na, corrupt talaga yan, corrupt. Ngayon kayo magsalita, eto, sarili nyong kasamahan, nilalaglag, ini-expose na lahat ng kalokohan sa gobyerno. Bakit hindi ninyo suportahan? Di ba? Kung gusto nyo ng totoong pagbabago, bakit hindi nyo sinusuportahan ngayon? Or hindi kayo magsalita patungkol po dito sa sinasabi ni former Congressman Saldico. Ayan Yan mga kaubayan, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito, i-comment nyo na lang po sa baba. Maraming salamat po.